ng tapat at walang hinihintay na kapalit. Kaya naman, sinabi ng Pangulo na mas pinabuti pa ng pamahalaan ang suporta para sa kapakanan ng ating hukbo para sa kanilang walang takot na pag-aalay ng buhay para sa bansa. These programs include the mandatory annual physical examination, reimbursement of hospital expenses, and the mobile support for wounded in action personnel. Additionally, I have issued Executive Order number 84 to increase the subsistence allowance of all the officers and personnel of the Armed Forces of the Philippines. Hinahangad po nating makakatulong ito sa pagpapabuti at pangangalaga ng kapakanan ng ating mga sundalo at ang kanilang mga pamilya. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 8:08 minuto, makalipas ang 10:00. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service.
Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 11 na umaga. Siyempre napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa inyong mga radyo. At napapanood din po tayo sa ating FB live streaming sa RP1 page. Samantala, napapakinggan din po tayo sa ating Radio Pilipinas World Service Digital. At syempre napapanood din po tayo doon. Samantala, ako po ang inyong makakasama sa kabuuan ng ating programa, Ven Blones. At ngayong umaga ay pag-uusapan po natin ang tungkol dito sa tinatawag na hoarding. Ayan, o yung pag-iimbak po ng mga gamit kahit hindi na natin kailangan at saka hindi na nagagamit, no? Ng napakatagal ng panahon. Kasi ayon po sa isang pag-aaral, ang Pilipinas ang may pinakamaraming bilang ng mga hoarder sa buong Asia yon, ha. Hindi lang po sa buong Asia yon, pero nakita rin po na halos malalaking bansa ang nangunguna doon sa listahan naman sa buong mundo kung saan ang United Kingdom ang number 1 sa listahan. Ito yung mga ano natin. Doon sa listahan na yon ng maraming mga hoarder, nakita doon na halos malalaking bansa ang nangunguna, no? Unang-una, number 1 ang United Kingdom. Tapos, number 2, yung US. Pangatlo, yung South Africa. Pang-4, Spain. Pang-5, Germany. Pang-6, France. At pang-7, ang Pilipinas. So, no? Dahil marami bang pambili talaga ang mga Pilipino ng gamit na eventually tinatambak lang? O meron talagang kinalaman din ito psychologically sa isang tao? So, yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. At syempre, suking-suki na natin sa ating programa ang isang psychologist, si Dr. Camille Garcia. Doc, magandang umaga po. Hi, magandang umaga, Ben. Sorry, hindi ako nakapag-zoom kasi nasa silang pa ako. Drive, on the way pa lang nag-drive. Oo nga, naku, pero kami yung gusto namin magpasalamat dahil kahit araw ng Sabado, alam namin pahinga, no? Sinasagot mo pa rin yung aming tawag. So, Doc, maraming salamat. At sige, ang una-una nating itatanong, Doc, kasi nabanggit ko ngayon tungkol dun sa hoarding, paano ba natin ipapaliwanag ito dun sa mga nakikinig sa atin sa layman's term? Okay, pag sinabi kasing hoarding, syempre baka akala nila pang-molekta lang yun. It's entirely different pag sinabi natin isang collector ka at saka isang hoarder. Mhm. Pag hoarder kasi, so pwedeng sabihin mo, marami kang na-accumulate ng gamit na kahit na sira na, ayaw mo pa rin pamigay. Tapos hanggang sa umabot siya sa punto na talagang naiimbak na lang siya sa... Ay nako, ayan, naputol. Ayun. So, yun nga, no, kanina pinaliwanag natin kasi iniimbak na lang kahit hindi na kailangan, no, hindi na nagagamit. So, yun yung hoarding. Pero dun sa pagiging isang collector, hindi pa masyadong na-discuss, no, ni Dr. Camille. So, mamaya medyo naputol. Hindi yata, yung linya natin. Oo. Sige. So, yun. Kasi ang dami na nating na babalitaan nga, no, na ang dami ng mga nakikita na ang hilig na mag-hoard. So ano ba yung mga dahilan kaya, ano ba yung mga factor nito? At kung sakali na meron ka ng ganitong ugali, ano yung mga pwedeng maitulong sa atin, na isang psychologist katulad ni Dr. Camille, no, para maituwid. At saka ano kaya 'yon? Na itutuwid kaya kunwari isa kang hoarder, no? At minsan yung iba, yung buong bahay nila, hindi mo na malakaran, di ba? Wala nang space para gumalaw yung isang tao dahil sa dami ng mga hino-hoard o yung mga tinatambak nila dun sa kanilang bahay. Tapos, ngayon nga, nauuso na ngayon yung mga, di ba, yung parang mga box sa isang lugar, no? Parang may mga ganun may company, may mga kumpanya ngayon na nagpapaupa ng isang parang garage, no? Parang ganun. Tapos doon tinatambak lahat yung mga
gamit na hindi naman na talaga nagagamit. Okay, sige, ready na ulit. Doc, okay. Sige po, Doc. Okay, so pag sinabi niyo kasi sa hoarding naman, di ba sabi ko nga, hindi na siya of value kung minsan, Yes. sira na siya, pero ayaw mong ipamigay. Mm-mm. Unlike pag collector ka, parang may specific na gusto ka, tapos umaabot na sinabi mong kinokolekta mo ng tuloy-tuloy ang isang linya ng bagay na, mga manika. Tapos ngayon, parang pag sinabi mo na hindi mo ito kasi Ayun. Medyo hindi siya, Doc Camille? Oo. Okay. Oo. Medyo nagiging choppy yung dating mo. So, siguro baka pwedeng pakiayos muna natin yung inyong komunikasyon dyan. Tapos babalikan kita, Doc Camille. Sige. Okay. Magpapaalala lang Okay. tayo. Tapos babalikan kita dyan, Doc Camille, ha? Okay. Okay, sige. Sige po. So, magbabalik tayo pagkatapos lamang ng ilang mga paalala. Sunog ay kalaban ng lahat. Sa ating pag-iingat, ito'y di magaganap. Ating tandaan, sa pamayanang nagdadamayan, sunog ay maiiwasan. Bagamat ating mga bumbero ay maaasahan sa bawat minuto, mas maganda pa rin na tayo ay ligtas at walang ari-arian ang magiging abo. March is Fire Prevention Month. Tayo ay magdoble ingat para sa ating buhay, pamilya at komunidad. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Kakulangan sa pagpapaaral. Isang aral na hindi na dapat maranasan ng sinuman. So ngayon, there are almost 800,000 young Filipinos in both public and private universities who are receiving the tertiary education subsidy and the Tulong Dunong program. Ito ay dagdag na ayuda between 15,000 and 20,000 per school year for the day-to-day expenses of our students, pamasahe, pagkain, libro, etc. Libreng edukasyon ang aksyon ng CHED. So meron tayong targets dyan every year, tumataas. At sinisigurado natin na yung pondo ay tuloy-tuloy ding tataas. Na ang tanging kapalit lang ay ang dedikasyong makatapos sa pag-aaral. Tulong Dunong, nahatid ng Commission on Higher Education. Magtatayo ngayong taon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOTR ng ferry system sa kahabaan ng Manila Bay, Pasig River, Laguna Lake at ito ay tatawaging Mapallia Ferry. Ang Mapallia Ferry ay kagaya ng nasa Bangkok at New York. We will continue to invest and improve on our transportation systems as well as to pursue more projects in the years to come so that Filipinos can gain greater access to places of work, commerce, recreation, and other vital areas. Sa bagong Pilipinas, may kalidad ang serbisyo ng transportasyon. Alam nyo ba na nakapagtala tayo ng higit 4.8 million tourist arrivals noong 2023? At ang kita natin mula sa turismo ay umabot mahigit 300 bilyong piso. At upang lalo pang mapalakas ang hotel industry sa Pilipinas, inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT ang Hotel Industry Strategic Action Plan. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Ngayon, umabot na sa 5.9 million ang bilang ng dumating na turista sa bansa. Kaya naman nakalikha ng 6.21 million na trabaho ang turismo para sa mga Pilipino. Sa pamagitan ng Hotel Industry Strategic Action Plan, isa na namang bagong Pilipinas, Marcos Legacy. Binuhay muli ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT ang turismo sa Intramuros sa pamagitan ng pagtatatag ng isang cultural heritage hub, ang Intramuros Tourist Center. Ang state-of-the-art facility na ito ay bukas araw-araw. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Kulturang buhay at kwento ng inspirasyon sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa patuloy na pagpupunyagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para gawing top investment destination ang Pilipinas, iniulat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na nahigitan nito ang investments target ng ahensya na 200 billion pesos sa taong 2024. Tinatayang 70,000 direct employment
ang idudulot nito at higit pa sa paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga. For every direct job created inside the economic zone creates 5 more. So, ang laki ho ng multiplier effects nito sa local, especially sa national economy natin. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Usap-usapan. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, ayan, balik tayo sa ating programang Usap-Usapan. Maganda yung kaninang binabanggit no ni Dr. Camille tungkol dun sa kaibahan ng hoarder at saka yung collector. So babalikan natin siya kasi medyo choppy yung kanina no? Ready na ulit si Doktora? Okay, Doktora Camille, balik po tayo. Sorry, Ben, kasi kanina nasa maraming building pa yata yung dinadaanan namin. Ngayon, nakikita ko na yung view ng Taal. Ayun, ako buti ka pa, Doc. Sige. Anyway, sa Doc, medyo naging choppy kanina yung paliwanag mo tungkol dun sa difference nung collector at saka hoarder. Pwede bang pakiulit lang natin ng konti ulit, Doktora? Okay. Pag sinabi kasi nating hoarder, ito yung isang klase ng sabihin natin pagkaka-accumulate ng mga gamit. Whether sabihin natin of use or hindi of use. Dahil kasi pwedeng mga sirana, tapos ayaw lang nilang ma-dispose. To the point na ang sasabihin natin yung dumadami na siya, nagpa-pile up na. Unlike pag collector, specific siya, kahit na dumadami siya, pero ito, pwedeng bilhin. Ang hoarder kasi, bumibili at hindi bumibili. Parehas yun. Oh, okay. At saka, alam mo, Doktora, merong mga may mga grabe na talaga na hoarder na talagang sa bahay, wala nang space para siya gumalaw. Ano ba yon yung pag ganyan? Kailan nagiging parang sakit ito? Sakit ba ito, Doktora? Oo. Dahil kasi pwedeng sabihin mo, hoarder ka lang, pero wala kang hoarding disorder. So, pag hoarder kasi, nag-accumulate ka nga ng mga ganitong gamit. Pero at the same time, sinikip mo lang siya kasi may sentimental value. Unlike pag yung hoarder yung disorder na, ang tendency, yung bang aabot na kahit na talagang yung buong living room mo punong-puno na ng kung ano-anong items to the point na ang tingin mo basura. Diba, pag ibang tayo sa Mindoro, basura na talaga siya. Hindi na talaga yung sasabihin mo na puro damit siya, gano'n. Talaga nagpapile up siya na umaabot sa parang bundok ng basura. Yun nga, Dok, yung iba wala na nga talagang madaanan, di ba? Wala nang space doon sa kanilang So, saan nag-uugat? Bakit nagkakaroon ng ganitong disorder? Okay, siguro kasi sabihin na natin may pagka culturally, pwedeng sabihin na natin kasi yung mga panahon yung panahon ng World War II, ang mga Pilipino, siyempre nakaranas ng sobrang matinding sabihin natin, hikaos talaga. So talaga yung mga pinanganak noon, tapos nagkaroon na eventually during the time ng 60s, 70s, ayaw nilang mawalan. Parang sa kanila natatakot sila na baka wala nang makain, so mag-hoard ng maraming sardinas, mag-hoard ng maraming noodles, parang ganun. So the point na ang nangyayari, hindi na nila yung kahit sabi mo mag-expire na, yung mga gamit na yun, hindi nila pwedeng ipamigay yun. Tapos yun yung culture na kultura. Pwede rin na sabihin na natin na kung bakit ganun tayo, dahil kasi yung tayo mga Pilipino, grabe yung natin sa pagiging sentimental. So, diba, parang, halimbawa sabihin gano'n, kahit sira na, halimbawa, niregaluhan ka ng TV na sira, ayaw mo pamigay, ayaw mo nang itapon, kasi hindi may sentimental value yan, kasi binigay yan yung dati kong boyfriend. Binigay na magulang ko sa akin. Tapos, yung mga kumisan, alam mo, iba, ultimo yung mga love letters na tapos na yung kanilang relasyon dun sa taong yun, nakatabi pa rin, mga pictures, yung mga ganon. So talagang hindi natin maiaalis na meron tayong ganong klaseng behavior. Pero, Doc, marami rin naman na nakaka-experience. Like, for example, yung sinabi mo kanina, nagutom, doon sa panahon na tagutom, tapos yung iba may pagka-sentimental din. Pero hindi naman sila umaabot doon sa ganung punto ng disorder na yon. So bakit may ganon? Siyempre kasi, di ba, una-una, pag nagkaroon ng deprivation, ang sasabihin ganun sa
bakit bigla kang nahilig sa sapatos, tapos sasabihin, kasi nung bata ako, wala ako niyan eh. Parang tinitignan ko lang yung kapitbahay niyan namin na merong ganyang So, ngayon na parang nagkakaroon, nai-issue yung anxiety and tension, nare-release siya sa pamamagitan ng pagbili ng bagay na yun. Kahit sabihin mong marami na, yung iba, bibili na isang item, pero lahat ng kulay ng item na yun, bibili. Nakuha mo yung, so may mga nagiging ganong klaseng behavior. Tapos, pero di ba, Doc, maputo lang kita kasi ako halimbawa may kakilala naman ako na nagdaan din sila yung buhay nila sa ganon na deprived o may deprivation. Pero hindi naman siya nakadevelop ng ganong disorder. Oo, so pwede naman kasi usually, kung bakit siya na-develop, pwede sabihin natin, may environmental factors involved dito to the point na, syempre pag sinabing ganito na, nakaranas ng ganyan pamilya ko, pero kasi yung behavior na tinuturuan sila na ganito lang yung limit natin. At saka ito, sinasabi natin na yung personality mo, there's a tendency for you to be able to have yung tinatawag nating impulse control disorder. Parang pag sinabi mo, natuto ka magsugal, tapos hindi ka na makaalis sa pagsusugal, just the same, pag sa hoarding kasi, ganun din na hindi mo siya mapigilan. Lalo na, meron din tinatawag tayo, Ben, na genetic predisposition, which is just about 25%. Kaya lang kasi pag na-trigger yun, di ba, nung panahon ng pandemya, hindi naman tayo talaga mahilig magkuha. Pero nakita natin, nag-umpisa na nag-online shopping tayo, hindi na natin siya mapigilan. So talaga nagtutuloy-tuloy siya. Kaya kumisan, di ba, bumibili ka ng kung ano-ano lang na parang, kailangan ba nito ng taong ito, mga bagay nito, pero yung pala, hindi naman pala. Kaya ganoon. Okay. So talagang factor din pala yung environment. Ay, oo. At saka yung habits. Okay. Oo, totoo naman. Pero sabihin na natin, kahit na sabihin mong itong habitual, pwede naman na sabihin natin na mawawala rin naman yun. You can overcome itong ganitong klaseng hoarding behavior. Kasi hindi naman lahat ng mga tao ay makukonsider na merong hoarding disorder. It's more of yung parang nagiging habit lang na pwede din naman matanggal din siya eventually. Okay. So, iba yung habit tsaka dun sa disorder. Oo. Kasi yun na nga iba eh. Kasi pag sinabi natin hoarding disorder, wala naman kasi nakalagay talaga sa mga classification of diseases na hoarding disorder yan. More or less, sasabihin, impulse control disorder siya. Okay. So wala talagang hoarding disorder? Hindi siya magpo-fall as a hoarding disorder, rather magpo-fall sa impulse control disorder. Okay. So paano halimbawa nandun ka na dun sa estado na yon na talagang punong-puno na yung bahay mo, anong pwedeng gawin dun sa mga ganon na tao? Una, pag kinuha mo yan, magagalit sila eh. Oo, yun nga sila na kinuha, di ba? Kaya hindi mo siya, so talagang kailangan ma-recognize nung tao na yon na merong mali doon sa ginagawa niya. Kasi usually, yung mga hoarders na yan, pag kinuha mo lahat yan, hakutin mo yan. Pag hindi magkaroon ng iba pang sakit yan, pwede maging depressive yan. So, mas mahirap yun. Okay. So, alam mo, kaya kinakailangan na ito, yung makita natin kung paano talaga, bakit siya nag-umpisa ng gano'n. Pwede sobrang lungkot niya, kaya siya nag-hoard. Tapos, siyempre, pag sabihin natin yung mga ganyan, na alis itong mga possessions na to. Siyempre, kung halimbawa, in grief yung tao na yun na lang yung mga bagay na nagpapaalala ng buhay yung kanyang asawa, o kaya naman, yung mga possibility na kaya nagkakaroon ng ganitong klaseng, yung bang uncertain din sila kung anong mangyayari sa buhay nila dahil kasi nawala na yung nagpapaalala na masaya sila. And then definitely, being with this gamit, parang nagiging comfort zone nila yun eh. Kasi syempre, parang hindi na sila naniniwala sa ibang tao. Mas gugustuhin nila na comfort zone nila itong mga gamit na to. So, paano yun? Ito talaga, gusto ko malaman kasi may mga kakilala din ako, Doc, na talagang wala na siyang matulugan, wala na siyang magalawan. Pero ayaw niya talagang alisin yung lahat. May chance ba na magamot o mabigyan ng lunas yung ganon? Kasi meron naman pwedeng mga therapy involved like yung tinatawag na cognitive behavior therapy wherein yung isang individual
ipapaalam sa kanya na kinakailangan mayroon ding i-declutter. Hindi naman sinasabi na tatanggalin lahat, pero kailangan, di ba, ang bahay malinis, kinakailangan, walang walang gagapang na mga kung anong hayop na o insekto na magkukos ng talagang magkakasakit pa siya. Kasi kumisan hindi nalalaman na isang hoarder yung possibility for risk na merong palang sakit na idinudulot yung hindi pag-ayos ng mga gamit na yun, hindi lang alikabok. Paano kung may asthma? Paano kung, halimbawa, may dumi ng, ng daga? O mamaya magkaroon pa ng leptospirosis yan pag nabasaan ng kontin at nahawakan niya, di ba? Anyway, Doktora, dyan ka lang muna ha. Meron lang tayong ilang mga paalala, tapos babalik tayo dun sa ating pinag-uusapan. Interesting kasi may mga nagtatanong dito kung ano ba yung mga sintomas para talagang makita nila na nagsisimula. Hindi yung sintomas na nandyan na, kundi nagsisimula na siya dun sa ganong disorder. So, Doc, mamaya babalik po tayo, ho? Okay, sige. Pagkatapos lamang ng ilang paalala. Babae sa lahat ng sektor. Aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Babae sa bagong Pilipinas. Kababaihan kayang makipagsabayan at ito ay kanila nang napatunayan. Buong puso ang ibinibigay sa pagharap sa anumang hamon sa buhay. Babae sa bagong Pilipinas. Limitado man ang pisikal na lakas, katatagan ng loob ang sa kanila'y nagpapatikas. Mula noon hanggang ngayon, babae tuloy-tuloy sa pag-asenso. Celebrating all women and women empowerment this National Women's Month. Pagsaludo mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang Pilipinas, laging handa sa pagsaklolo kung usaping kalusugan ang pag-uusapan. Pinatunayan ng Philippine Emergency Medical Assistance Team na kahit anong sakuna ay nandyan sila at handang umalalay. Noong nakarang taon, sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos at DOH Secretary Teodoro Herbosa ay umaksyon sila sa Bicol Region para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Ang DOH at PEMAT na kinikilala ng World Health Organization ay laging nakahandang sumaklolo sa loob man o labas ng bansa. Ang DOH at PEMAT na kinikilala ng World Health Organization ay laging nakahandang sumaklolo sa loob man o labas ng bansa dahil bawat buhay mahalaga. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isang malaking hakbang patungo sa makabago at mahusay na sistema ang ipinagkaloob ng ating 911 Emergency Response System. During the PDBM administration po, naging digital po kami. Maganda na po yung record ng 911 dahil dati, logbook lang kami, wala kami mga picture, wala kami media files. So sa bagong sistema po ito, lahat po ito nare-record. Ang makabagong sistema ng 911 ngayon ay nagbibigay ng mas mataas na antas ng kahusayan at mas mabilis na pagtugon sa mga emergency. Sa pamahalaang Marcos, ang kaligtasan ng mamamayan ang pangunahing adhikain ng kanyang pamumuno para sa pagtatatatag ng isang malakas, ligtas at mapayapang bagong Pilipinas. Layo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bigyang kaalaman at kasanayan ang ating mga opisyal ng turismo. Kaya't inulusad ng Marcos Administration at ng DOT ang inisyatibang Sustainable Tourism Development Training for Tourism Officers. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Noong 2022, may mga 13,000 na ang na-train. Mula noon, 256,000 na ang nasanay sa ilalim ng programang ito. Isa na namang legacy project ni Pangulong BBM para sa turismo, para sa bayan at para sa bagong Pilipinas. Marami nga ba talaga ang mawawalan ng tirahan kapag nagtuloy-tuloy ang proyekto sa paglilinis at pagpapaganda ng 25 kilometrong haba ng Ilog Pasig? Hindi po totoo yan. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay may layuning gawing lugar ng transportasyon, turismo at kabuhayan ang makasaysayang ilog. Gagawin natin ito sapagkat tama lang na kung sino ang malapit sa ilog ang siyang unang dapat mabibiyayaan. Sa bagong Pilipinas, transportasyon, turismo, kalikasan at kabuhayan ng mamamayan ang pinangangalagaan.
Nakapunta ka na ba sa Pilgrimage Center ng Cagayan? Halina't maranasan ang makulay na kasaysayan at mayamang kultura ng Piat. Sa Tourism Road Infrastructure Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinadali ang pagpunta sa lalawigan ng Piat, Cagayan dahil sa mas maayos at ligtas sa mga kalsada. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments, such as road improvements for easier access to tourism spots. Ang Marcos administration ay naglaan ng 15 billion pesos noong nakaraang taon para sa pagpapagawa ng mga daan at tulay na konektado sa mga tourist destinations sa bansa. At yan ay dadagdagan pa ng 6.4 billion pesos ngayong 2025. Maraming mga Pilipino ang mabibigyan ng magandang kabuhayan dahil sa trip. Madali at ligtas na biyahe para sa mga turista. Magandang kabuhayan para sa mga lokal na mamamayan sa bagong Pilipinas. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usap-usapan. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, ayan, balik tayo, Doc. Okay. Okay. So, Doc, yun yung iniwan natin. Paano ba natin malalaman na yung isang tao papunta na dun sa pagiging isang hoarder? Alam mo, minsan nagugulat ka dahil nag-umpisa ka na bumili ka na isang bagay. Tapos parang nag-i-increase yung tension to the point na parang kailangan balikan ko pa tong bagay na to. Tapos magugulat ka na kahit na parang may magsasabi na kaibigan, di ba nabili mo na yan? Hindi maaalis yung tension na yon to the point na eto, nagugulat ka, paulit-ulit mo nang binibili. Just the same sa online shopping, merong gano'n na parang possibility. Sabi ko nga sa'yo, may genetic brain factor. Kaya parang pag na-trigger yun, hindi mo na siya iaalis sa agad-agad na para ma-recognize na you're already hoarding. Kaya ikaw rin, dahil yung pag isang tao ka na yung nasubok mong mag-shopping, kasi iba naman yung sinasabi mo na nag-shopping therapy ka. Parang yun to is the tension. Just the same, pag mag-hoard ka or mag-umpisa ka mag-hoard, meron din tension built up. Kaya pag nakabili ka kahit anong bagay na yun, kahit something useless, nai-issue yung tension at saka anxiety na nararamdaman mo sa katawan. So yung pag sa shopping na yun, kasi pwedeng pumunta rin yun, papunta yun sa hoarding. Kasi kung nag-shopping ka na nag-shopping para maalis yung iyong anxiety, yung iyong tension, pero hindi mo naman, hindi ka naman nagkakaroon ng decluttering, di ba? Ay, oo, walang decluttering, tatandaan mo. Pag walang decluttering, ang tendency talaga is yung eto na, mag-umpisa na yung hoarding natin. Oo. So, minsan yung iba pare-pareho lang naman yung binibili, no? Pero, oo, palagi. Ganyan. Magugulat ka pa nga, parang sabi mo, kumisan pare-parehas pa to the point na yun din eksaktong yes, yung napili mo. Oo. So, kanina, Doc, nasabi mo na ilan sa mga dahilan, no, yung mga factors, yun nga, yung yung lungkot or nag-grieve ka sa isang or pwede ba yung dahil nag-iisa ka lang dun sa isang lugar, ganun ba yon? Ay, oo. Kasi di ba sabi ko nga sa'yo, yung possibility na mas nakuha mo yung comfort mo sa pag-hoard kesa yung makipag-usap ka sa ibang tao. Kasi parang yung ibang tao, parang feeling mo you're being judged sa mga pinagkagawa mo. Unlike itong mga bagay na to, yung feeling mo, possessions mo sila, tapos makakapagpasaya sa'yo. So, mas nai-ease yung depression and possibility na kung di man depression, yung sadness or aloneness na nararamdaman mo. Bukod dun sa professional help, Doc, ano pwedeng maitulong naman ng mga pamilya kung meron silang mga kapamilya na nakikita nilang ganito? Una-una siguro mas maigi na mas ma-engage itong taong ito na makipag-socialize rather than mamili ng mamili. Kasi siguro kung meron siya lang makakasama na halimbawa, samahan sa shopping na ganda, meron magpipigil. May pipigil sa kanila para sa ganun hindi aabot sa punto na nabili mo na yan, hindi mo ba matandaan, meron kang ganyan sa bahay. Ay talaga. So parang marirecognize niya na there's something wrong na nakabili na pala ako, nakalimutan ko lang or talagang ini-ignore ko rin yung idea na bibili pa ako uli na na kailangan kong bumili. Parang pero paano kung halimbawa yung bahay nila may naka-imbak na gano'n? So, anong pwedeng gawin ng kanilang kapamilya? Ay, siguro sabihin ko, magpapadala ako ng cleaner dyan o kaya naman, inisip ko yung bahay, tsaka
Kasi baka mamaya may makita ako magandang yung kasi alam mo naman, yung pamangkin mo kailangan na ganito. Parang umpisahan mo lang siya gano'n. Pag kung sasabihin na talagang hahakutin ko yan kasi ang dumi-dumi ng bahay mo, do not make a hoarder angry. Yun yung point dito. Kasi mamaya talagang baka mag-create ka ng bagong behavior to the point na magiging mental health issue na naman siya. Iyon nga eh. So paano nila nga yun gagalawin, di ba? Kasi alam mo, marirecognize naman yan eh. Basta sabihin na natin na hoarding lang siya. Hindi talaga yung sabihin mong merong root cause ng hoarding about depression. Kasi siguro pagdating sa ganyan, mas uunahin natin bigyan ng pansin kung ano talaga yung bakit naging hoarder siya. Kasi what if itong tao na to is talagang may depression. So yun ang uunahin na talagang kailangan bigyan ng concern rather than ang bigyan ng concern agad yung hoarding niya. Kasi pag nakita niya, marirealize niya na yung bahay ko pala bundok na ng basura. Hindi gano'n. Unlike, pag yung sabihin mo na yung hoarding na so hindi yan pa pwede itapon kasi parang lahat na pa pwede makita. Hindi pwede yan. Alam mo, gaganon ka hanggang sa ikaw na yung kaibigan or member ng family mabwisit ka na parang sabihin, magagalit ka. Kung hakutin na lahat yan, linisin yan, pwede kasi maging gano'n yung mangyayari. Naku, mahirap din pala, no? Kasi hindi natin alam na baka ang cause nga nun ay depression, di ba? Baka lalo ang ma-depress. So, dapat, tignan muna natin yung tao kung may depression ba siya, kung may lungkot ba siya, bago natin at sikasuhin yung mga na-hoard na niya, di ba? Yung mga hoarding na ginawa niya. Pero, Doc, bakit dito sa buong Asia, doon sa result ng isang pag-aaral, dito sa buong Asia, ang Pilipinas daw yung may yung pinakamaraming hoarder, bilang ng hoarder. Ano sa tingin mo, bakit ganon? May ganong factor? Siguro kasi pag titignan mo, hindi naman sa inaano natin kasi may mga pagkakataon, yung mga ang nakikita siguro sa datos na to, yung mga maliliit na bahay na tinatambakan ng kung ano-anong gamit, tapos hindi mo ma-deprive na parang, kasi nangongolekta ng karton or nangangalakal. Ang sinabi mo kasi nangangalakal, parang sa atin kasi yung hoarding na yun, it becomes a job already. Pero ang nangyayari, di ba, kung yun yung nakita nung yun sa survey na gano'n, makikita niya, sasabihin na hindi pa nila hahayaan na matanggal yung mga basura na yun kasi iintayin pa nila dumami ng dumami. And then pag nadeklara, tapos ngayon parang naging comfort din ng mga lakal or ng ibang tao na kumukuha na pag nabawasan siya, kailangan madagdagan uli. Kung bawas lang yan, ang kukonsider nila, kailangan madagdagan ulit. Second, siguro kultura din natin, sabi ko nga sa'yo, nung panahon ng mga 70s or 80s, tayo, pag binigyan tayo ng PX good, alam ko nanay ko ganyan may diba ang tawag ng PX good. Hindi sa kakainin namin, dinidisplay yan sa cabinet. Nakalagay dyan kung ano yan, yung mahusay na kape, mahusay na delata, yung mga luncheon meat na mahuhusay, magugulot ka, parang sasabihin mo tuloy sa nanay mo, kailan natin kakainin yan? Hindi, kailangan nakadisplay muna yan. Bago ng klaseng behavior. Okay. So, ganun pala. Kaya parang hanggang sa umabot sa punto, malapit na ma-expire kasi hindi pa natin pwedeng kainin niya. Sige, parang tapos, ang pwedeng kumain lang yan pag may bisita tayo. Di ba parang ganun pa yung nangyayari? Parang ilalabas din yung mga magagandang plato pag nandiyan lang yung mga bisita. Pero pag kayo, sa ordinaryong plato lang kayo pakakainin. Meron ganung kultura ng Pilipino yan Kaya siguro ang tendency parang kailangan magkaroon ka ng magandang gamit para ipapakita sa mga bisita. Kailangan meron tayong tinatawag, ang tawag istante o yung mga China cabinet para may show tayo na may laman siya, puno yung cupboard mo, yung pantry. Yung mga parang mga dekorasyon, Pero Doc, ito yung nakita ko dun sa pag-aaral. Yung naunang, kasi pang 7 tayo dun sa listahan Yung naunang 6, puro malalaking bansa din yun So, bakit sila may mga ganun din na mga problema, mga hoarders? Kasi siguro naman doon sa mga malalaking bansa, hindi yan katulad naman sa atin na sa isang pamilya marami. Kasi kung minsan itong mga
nangunguna dyan, yung mga talagang nag-iisa lang sa buhay. So, kaya kung minsan yung mga, kung napansin mo, di ba, pag pumunta ka sa US, meron silang mga, alam mo, mga pushcart, tapos kung ano-ano yung mga nakakolekta doon. And then, basically, ang premise niyan, baka mamaya, hindi, ang pinag-usapan natin dito, hindi yung talagang hoarding lang, pero baka meron din mental health issues involved. Kaya, di ba, meron yung iba mga ghettos or yung mga talagang sabihin natin na yung mga dito sa atin, yung mga street dwellers na nakikita natin sa Grasa, parang ang bigat ng dala-dala kung ano yung mga nakakolekta sa loob ng bag nila. Pero sa kanila, big scale lang siguro yung nandun sa sa abroad at saka sa ibang mga bansa. Dahil karamihan naman din doon, affected din naman siguro ng klima nila, kagaya ng US, ng UK, yung tinatawag natin seasonal affective disorder, wherein ang nangyayari dahil sa sobrang kalungkutan, ay sa sobrang lamig ng panahon, apektado yung kanilang behavior, nalulungkot din sila. So parang yun, they get satisfaction sa pangungulekta rin. Okay. So, Doc, mamaya sa pagbabalik natin, tatanungin na natin syempre ano ba yung mga pwedeng maging solusyon, bukod doon syempre sa mga professional help na yan, at saka ano ba yung kung meron ba na mga hoarders na kumonsulta na sa'yo, Doc? Okay. Sige, yan. Sa pagbabalik po ng ating programang Usap-Usapan. Ano ang malawakang digitalization na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Bakit ito mahalaga? Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but also against many forms of graft and corruption. Ang Phase 4 Pilot 6 ay magpapatuloy sa mga lugar mula Central Visayas hanggang Bar. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lipunang moderno, malikhain at kaya makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. At dahil sa digitalization, mas magiging transparent at customer-focused ang ating government services. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at progresibo. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT na pumangatlo ang Pilipinas sa internet connectivity sa Southeast Asia sa taong 2028. Sa kasalukuyan, mayroong 13,462 free Wi-Fi sites sa 1,401 na syudad at bayan sa buong Pilipinas, kabilang ang 3,040 geographically isolated and disadvantaged areas. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 11 months after his administration bilang kalihim, at may mga instructions siyang binigay sa akin. At ito ang pinaka-importanting gawin. Ma-implementa yung Universal Healthcare Law o UHC, yung kalusugan ng lahat ng Pilipino. So naisip namin ang very important dito, yung unang pagpatingin sa doktor or primary care. So very important na magawa natin ito para lahat ng Pilipino, pag pumunta sila sa health facility, lalong-lalo na yung primary care, yung unang paggamutan, ay may doktor, may gamit, may laboratorio, at may access. So, yan tayo tumutok at tinawag naming Department of Health Modernization for Health Equity. Yung lahat, mahirap ka man o mayaman, pwede kang pumunta sa pasilidad ng pamahalaan na hindi ka tatanggihan at mabibigyan ka ng sapat na lunas para sa iyong nararamdaman. Hindi pagpapaganda lamang, kundi kapakinabangan ng ating mga kababayan ang ginagawang rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Kaya mayroong mga commercial spaces, mga modernong amenities. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tatapusin ito sa loob ng 3 taon. Ito po ay para sa susunod ng mga henerasyon na harinawa ang proyektong ating maiiwan ay ehemplo ng ating sundan. Bagong buhay para sa Pasig River, bagong mukha ng pag-asa at pagunlad para sa bagong Pilipinas.
Hindi lamang bahay, kundi 1.7 milyong hanap buhay ang nililikha taon-taon ng 4PH o Pambansang Pabahay Pilipino Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat isang bahay na maibibigay ng programa, 80 industriya ang matutulungan. Sila ang mga naghahanap buhay at mga trabahador sa sektor ng konstruksyon hanggang sa mga supplier. At dahil nangunguna ang Pilipinas sa world risk gaya ng mga bagyo at lindol, hindi tinitipid. Imbes mas pinatatatag ang mga proyektong bahay. With a focused heart and the active collaboration of government, the private sector, and the people themselves, I'm confident that we will provide decent, affordable, and sustainable housing for our countrymen in the coming years. Sa bagong Pilipinas, ang bawat pabahay para sa Pilipino ay tahanan ng pag-asa, tahanan ng kinabukasan. Ngayong panahon na ng kampanya para sa national at local elections, ihahatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ang mga kaganapan kaugnay ng May 12, 2025 elections. Hatol ng Bayan 2025. Ang mga paghahanda, ang kampanya, ang pagboto, hanggang sa proklamasyon ng mga nagwagi. Hatol ng Bayan 2025. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Special Coverage. Hatol ng Bayan 2025. Usap-usapan. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, ayan, balik tayo. Meron na lang tayong 5 minuto, Doc, Camille. So siguro, para dun sa mga nakikinig, yung iyong mai-advise, yung mga solusyon bilang isang psychologist, at saka, kumusta naman? May mga kumonsulta na rin ba sa'yo ng mga hoarder? Ano mo kasi, isa sa mga symptoms kasi ng schizophrenia, isang mental health disorder, yung schizophrenia, part na kanilang symptoms, yung pagiging hoarder din. Kolekta ng kolekta rin yan. Kaya kung minsan magugulat ka na, nandito lang nakakonfine sa amin yan. Pero ang bag na dala-dala, araw-araw, parang pigot na pigot yan, 3 bag, tapos ilalatag sa silya, tapos ipagtatali-tali niya kasi pag kinuha namin yan, magwawala talaga yung pasyente. May mga ganun kasing instances. Tapos at the same time, yung iba naman, talagang sila mismo, profess ng ibang mga, yung outpatient naman, so sabihin, alam mo, naging hoarder ako, shopping ako ng online shopping. Sabi ko, anong binibili mo? Kung minsan nga, hindi ko nga alam bakit bili ko ng lipstick, hindi ko naman ginagamit. Alam mo yung gano'n? Parang nakikita na rin nila na talagang there's something wrong, pero hindi lang nila ma-control. So siguro, ang maganda lang dito, meron din, kung talagang sabihin nila, ayaw nila mag-stick ng professional help, may mga kaibigan na talagang pipigil para sabihin sa kanya, uy, sumusobra ka na, ganito. Kasi at least din naman dito yung finances mo Kasi kung bili ka ng bili, tapos wala namang, wala namang financial gain din sa binili mo. Hindi mo naman siya binibenta. So talagang definitely at least din yung finances mo. Second, sabi ko nga, kung talagang umabot sa punto na sumobra na, magre-risk din yung health condition mo, lahat, so malaking factor din yun. So sa akin lang siguro, maaga pa rin na ma-determine nila na siguro sa parenting din, sasabihin natin na sabihan din yung mga anak na alam nila yung limitations ng paggastos, alam din nila kung hanggang saan lang yung dapat nilang gastusin para sa ganun umabot tayo sa punto na hindi tayo mag-u-offer at the same time umabot tayo sa ganitong klaseng pamamaraan na pangungulekta ng bagay. Wala pa sa bang mangulekta kasi kung minsan, di ba, ginagamit natin yun. Yung pwede natin maging future na tulong kung kinakailangan natin magbenta. Halimbawa, pag marami kang alahas. Pero yun, pag sobra yung mga yung finances mo. Pero kung limited, huwag ka nang aabot sa punto, we have basic needs. So yun ang unahin natin rather than yung mga wants natin. Okay. Ayun, ako, magandang paalala yon. At saka marami naman tayong pwedeng bigyan ng donation, makapag-donate tayo, o kaya ibenta, mga ganon. Iba-iba pang solusyon, na ang mahirap lang talaga, Doc, pagka yung mismong hoarder, hindi talaga nakikinig, di ba? Ay, walang pakikinig dyan. Kasi hindi naman nila nare-realize na mali yung ginagawa nila. Kaya kailangan meron talagang realization. Yun nga So dapat talaga ma-realize niya na hindi tama na yung ginagawa niya. Naku, medyo mahirap pala yung na yan, yung ganyang disorder. Paano kung mapuno na yung buong bahay mo, wala ka na wala ka nang tutulugan, wala ka nang gagalawan. Paano na? Baka mamaya magkaroon pa ng ahas.
sa loob ng bahay. Ayun nga diba? yung mga Kasi karaniwang pag- karaniwang nangyayari nga yun, Doc, 'di ba? Sa mga ganung lugar. Nako, anyway, Doc, maraming salamat at napag-usapan natin ng maganda itong issue na ito. So, Doc, sa uulitin ulit. Sige, thank you. Okay po, Okay. Doc. Thank you. Okay. Si Dr. Camille Garcia, isang psychologist, at napag-usapan natin ang tungkol sa hoarding o dun sa mga hoarder na yon. Okay? So, syempre magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito, kay Rolly Bumatayo at kay sino yung kasama natin? Kay Jobel Lustre sa ating technical side, samantala sa ating production side, nakasama naman natin sina Bea Gaza de Guzman at si Erwin Peñano. Maraming salamat po sa ating mga naging tagapakinig. Shout out kay Jesus Jr., Malinaw Ogaire, sabi niya mabuhay po. Sa kay Denz Maagad, Precious Ablazo, Reynaldo Maltos, Maria Jocelyn Henit Silangan, Joseph Franzuela, Ina Shaira Buhian, Radyo Pilipinas World Service, Radyo Pilipinas World Hingoog, Radyo Pilipinas World Dagupan, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Zamboanga. Okay. May world lahat. Ikaw talaga, Bea. Okay. Anyway, maraming salamat po. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programa, Usap-Usapan. Ako po si Ven Blones. Maganda umaga po. Ang tabayanan ng kalipunan ng mga balita sa inyo sa pamagitan na ating kasama na si F. Gaitos. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.